Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, nakatira si Lyra, isang dalagang bagong lipat mula sa lungsod. Tahimik at payapa ang lugar sa unang tingin, ngunit madalas ikwento ng mga matatanda na may nilalang na gumagala tuwing kabilugan ng buwan, isang aswang na matagal nang kinatatakutan ng buong baryo. Isang gabi, habang abala si Lyra sa pag-aayos ng mga gamit, napansin niyang parang may humahaplos sa bubong ng kanyang bahay. Akala niya ay mga sanga lamang iyon ng puno, ngunit nang huminto siya at makinig, malinaw ang marahang pagkaluskos, parang mga kuko na dumadapos sa yero. Pinatay niya ang ilaw at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may aninong nakadukwang sa bubungan. Mahaba ang mga daliri, at kumikislap ang mapulang mga mata. Nang alay ang kanyang katawan sa takot, hindi siya makasigaw. Biglang bumukas ang pinto. Akala ni Lyra ay hangin, pero naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. Sa paglingon niya, isang matangkad na nilalang na may matutulis na ngipin at mahahabang kuko ang nakangising nakamasid sa kanya. Bago pa man siya makagalaw, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. Mga kapitbahay na may dalang bawang, asin, at itak, nagsisigaw sila ng panalangin habang binubuksan ang mga bintana. Sa isang iglap, naglaho ang aswang sa makapal na dilim, naiwan ang amoy ng dugo at bulok na karne. Mula noon, hindi na muling nakita ang aswang. Ngunit gabi-gabi, dinirinig pa rin ni Lyra ang pagkaluskos sa bubong. Paalala na ang nilalang ay laging nagmamanman, naghihintay ng susunod na pagkakataon.